Kumusta mga brad? Yamaha Aerox at Yamaha NMAX. Yung dalawang yan nga po ang masasabi nating pinakasikat or pinakakilalang 155cc na scooter ni Yamaha na nandito sa Pilipinas. Kahit saan ka nga po magpunta, may makikita ka talagang NMAX at Aerox. Ganon nga po siya kasikat dito sa atin. Pagdating kasi sa looks at quality, wala na tayong pag-uusapan dyan. Pasado na yan. Yung dati nga pong pinagtatawanan kasi mukha daw pang Tito at mukha daw jet ski, ngayon palagi ng out of stock. Yun nga po ang palaging sinasabi ng mga kamoteng ahente. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, kapag sinabi nga po nating 155cc na motor ni Yamaha, automatic Aerox at NMAX na yan. Yung dalawa na yan, makikita mo na yan kahit saan. Pero alam nyo ba, meron pang isang motor si Yamaha na 155cc na talaga nga namang may napakaangas na datingan. O alam natin na gwapo na yung NMAX at Aerox. Pero kasi itong isang to, napakagwapo din talaga niya. Halos nga po lahat ng hinahanap mo sa isang motor, nandito na sa kanya. Nasa kanya ng lahat. Kaso lang pag hinanap mo naman siya dito sa atin sa Pilipinas, hindi mo rin siya makikita. Kasi nga hindi po siya available dito sa atin. Nandun po siya sa Taiwan. Yamaha, pabor-pabor. Yes po, available po siya doon sa Taiwan. Palagi na lang Taiwan. Tulad nga po na sinabi ko, napakagwapo talaga ng motor na ito. Kaso lang ang pag-asa na magkaroon ng ganito, mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit. Sa ngayon. Kasi sa ngayon nga po wala talagang paramdam or pahiwatig si Yamaha na ilalabas nila ang motor na ito dito sa atin. Tapos may magsabi, bakit mo pag ginagawa ng video hindi naman pala ilalabas sa Pilipinas? Tapos sasagutin ako, anong pakialam mo? Mas marunong ka pa sa akin? Kaya dahil dyan pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Force 2.0 na mayroong 155 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Powered by Bullocker technology ng ibig nga po sabihin mas pinalakas na makina at the same time mas pinatipid sa gasolina. Naka-electronic fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 14.7 horsepower at 8,000 RPM, 13.7 Nm of torque at 6,500 RPM. At ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 120 km per hour. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 150 kph yan. Siyempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 6.1 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 45 km per liter. So para nga po sa isang 155cc na scooter na kumukonsumo ng ganon, matipid na po yun. Ang sukat ng niyang gulong 120/70/13 sa harap at 130/70/13 naman sa likuran. Syempre pares na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, meron po itong ABS. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 815mm at ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 130 kg. So halos kasing bigat lang din po ito ng Yamaha NMAX. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din pero naka-LED naman yung kanyang taillight. Tapos yung signal light niya, bulb type pa din. Speaking of ilaw, yung headlight nga po niya, ang ganda. Napakaangas niya. Tapos meron pa siyang third eye. So kahit nga po 2024 na ngayon yung ginamit nila, halogen pa din. Hindi ko alam kung bakit. Pero wala namang problema yon. Madali lang naman palitan yon. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka-digital. Simple lang yung pagkakadesign niya pero astig din. At nilagyan nga din po nila ito ng Y-Connect or Yamaha Connect. Na sabi nga po ng iilan, wala naman daw talagang connect. Mas gusto pa nga nila na tanggalin na lang yung feature na yan. Isa din kasi yan sa nagpapataas ng presyo sa motor, yang Y-Connect. Pero ito useful to sapagkat present nga din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At oo nga pala kung mapapansin nyo, hindi din po siya naka
keyless, hindi po siya naka smart key. Di susi pa din po ang motor na ito. Pero okay lang naman yun, wala namang problema dun. Pag nawala yung susi, yun ang problema dun. At ang isa nga po sa pangmalakasang feature na nilagay nila dito sa motor na ito, ang kanyang TCS or Traction Control System. So ito nga po yung mekanismo na kapag duman ka sa isang kurbada at madulas na kalsada, kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. At dahil ito nga po ay bagong motor, expect na din natin na wala na talaga siyang kickstart. Yes po, wala na po siyang kickstart. Kaya hanggat gumagana yung push start mo, walang problema. At ang isa nga po sa nagpapogi talaga dito sa motor na ito, syempre walang iba kundi ang kanyang naked handlebar. Unlike nga po sa NMAX at Aerox, naka-naked handlebar po ang isang to, kaya napakalinis po niyang tignan. Pero alam ko naman hindi lahat ng tao gusto ang ganito, na naka-naked handlebar. Pero para sa akin, panalo talaga pag naka-naked handlebar. Pero dito, panalo to kahit walang handlebar, kahit naka-naked lang. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil alam kong bitin ka pa, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At pagdating naman po sa kanyang presyo, ito nga po ay nagkakahalaga ng 98,000 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 172,000 pesos. Yun lang. Pero katulad nga po ng palagi kong sinasabi, presyo lang naman yan sa Taiwan. Kapag dinala sa Pilipinas yan, magbabago din naman yan. At ang pinakamalaking tanong nga po doon, dadalhin ba sa Pilipinas yan? At ang makakasagot nga lang po niyan, si Yamaha Philippines. Kaya doon po kayo magtanong. So hanggang dito lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa ibaba. Okay, bye.